Lara, anak, makinig kang mabuti sa sasabihin ni Mama. Sabihin mo kay Paolo na bangkarota na ang kumpanya. Ito ang nakakagulat na utos ng aking ina. Sa mismong gabi, matapos kong maibenta ang aking kumpanya sa halagang 5 bilyong piso. Ano pong ibig niyong sabihin, Ma? Tanong ko. Huwag ka nang magtanong ng dahilan. Pakiusap. Pagkatiwalaan mo lang si Mama kahit ngayon lang. Bagamat tila isang kahibangan, may kung anong bigat sa mga mata ng aking ina na habang buhay kong nakita. Naramdaman kong hindi ito isang simpleng biro. Nagpasya akong pagkatiwalaan ang kutob naming mag-ina. Ngunit hindi ko pa alam noon na ito na pala ang huling pagkakataon para mailigtas ang aking buhay. Mahal, bangkarota na ang kumpanya, sabi ko sa asawa ko. Sa sandaling sabihin ko ang kasinungalingang iyon, ang unang mga salita niya ang nagpatigil sa aking mundo. Magkano ang utang? Ligtas pa ba ang bahay natin? At makalipas ang ilang araw, ang mga nangyari sa bahay ng aking mga biyenan ang nagpatunay na ang kasinungalingang iyon ay ang huling pagkakataon para iligtas ang aking buhay. May utang kang 250 milyon, paano ka pa nakakatayo ng ganyan kaprangka? Sabihin mo sa nanay mo na magpautang ng pera. Tumulo ang mainit na luha sa aking mga pisngi. Nangingibabaw ang galit dahil sa pagiging biktima ng panloloko ng mga taong ito. Ngunit wala silang kamalay-malay na ang lahat ng pang-aalipustang ito ay isang perpektong bitag upang mailabas ang katotohanan. Ako po si Lara Santos. Ikinukwento ko ito dahil naniniwala akong ang mga pinagdaanan ko ay maaaring makatulong sa iba tungkol sa kung gaano kapanganib ang pinaniniwalaan nating pag-ibig at kung gaano kalaki ang pagkakanulo na maaaring mangyari sa ngalan ng pamilya. Hanggang sa edad na 34, inakala kong matagumpay ang buhay ko. Pagkatapos ng kolehiyo, agad akong nagtayo ng isang cosmetic startup. Nagsimula ito bilang isang maliit na negosyo sa isang maliit na apartment, ngunit sa loob ng 6 na taon, pinaghirapan kong palakihin ito. Nag-research ako hanggang gabi, bumisita sa mga tindahan tuwing weekend para makipag-usap sa mga customer at minsan ako mismo ang sumasagot sa mga online inquiry hanggang madaling araw. Bilang resulta, isang pangarap ang natupad noong taglagas ng 2023. Isang malaking korporasyon ang nag-alok na bilhin ang aking kumpanya sa halagang 5 bilyong piso. Ang maliit na ideya na nagsimula sa isang maliit na apartment 6 na taon na ang nakalipas ay kinilala na ngayon sa halagang 5 bilyong piso. Sa araw na naisara ang kasunduan, umuwi ako sa aming penthouse sa Bonifacio Global City. Ito ang tahanang binuo namin ng aking asawang si Paolo nang kami ay ikasal 3 taon na ang nakalipas. Mula sa ika-15 palapag, ang tanawin ng Metro Manila ay kumikinang na ginto sa ilalim ng papalubog na araw. Ang isang buong dingding ng sala ay gawa sa salamin, kaya't tanaw ang buong syudad. Naupo ako sa Italian leather sofa at muling binuklat ang kontrata. Malinaw pa rin ang aking pirma sa huling pahina, Lara Santos. Ang pangalang iyon, kasama ang numerong 5 bilyong piso, ay parang panaginip pa rin. Sa ibabaw ng mesa sa sala, may isang bote ng Dom Perignon Champagne na binili ko. Espesyal kong binili ito mula sa isang malapit na department store para ipagdiwang kasama ang aking asawa. Naghanda na rin ako ng 2 kristal na baso. Ngunit sa halip na pananabik, isang kakaibang pagkabalisa ang aking naramdaman. Ang mga sinabi ng aking ina ilang araw na ang nakalipas ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Ang aking ina ay mag-isang nakatira sa isang 2-story house sa Ayala Alabang Village. Sa edad na 62, siya ay malakas pa rin at may pambihirang talino sa negosyo. Pinalaki niya akong mag-isa habang matagumpay na pinapatakbo ang isang maliit na real estate brokerage at isang restaurant. Siya ang aking naging pinakamalaking tagapayo nang magsimula ako ng aking negosyo. Lara, anak, nasabi mo na ba sa asawa mo ang tungkol sa pagbebenta ng kumpanya? Ito ang usapan namin 3 araw na ang nakalipas habang naghahapunan sa bahay niya. Nagtanong siya habang naghahanda ng paborito kong sinigang.
Hindi pa po, ma. Plano kong sabihin ngayong gabi para sabay kaming magdiwang. Masaya kong sagot, ngunit bigla niyang pinatay ang kalan at seryosong tumingin sa akin. Lara, anak, makinig kang mabuti sa sasabihin ni Mama. Ang kanyang boses ay mas mababa at mas seryoso kaysa karaniwan. Sabihin mo kay Paulo na bangkarota na ang kumpanya. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Nagulat ako at nabitawan ang aking kutsara. Bakit po ako magsisinungaling? Makakatanggap ako ng 5 bilyong piso. Basta gawin mo. Sabihin mong bangkarota ka at tingnan mo ang reaksyon niya. May kakaiba sa kanyang mga mata para bang mayroon siyang natitiyak. Anak, pagkatiwalaan mo si Mama. Mahigit 30 taon na akong nagnenegosyo at natuto na akong kumilatis ng tao. Tingnan natin kung tunay kang mahal ni Paulo. Noon, hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi ng aking ina. Si Paulo ay naging napakaalaga sa akin sa loob ng 3 taon. Matangkad siya, maayos manamit, at higit sa lahat, palagi niya akong iginagalang. Ngunit dahil sa seryosong ekspresyon ng aking ina, ang kanyang mga salita ay nanatili sa aking isipan. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Dumating na si Paulo mula sa trabaho. Mahal, andito na ako. Ang kanyang boses ay malambing at magiliw gaya ng dati. Si Paulo, 26 taong gulang, ay isang manager sa isang construction company sa Makati. Ang kanyang laging maayos na business suit ay nagpapakita ng kanyang pagiging kagalang-galang. Uy, champagne, may espesyal na okasyon ba? Sabi niya habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Napansin ang Dom Perignon sa mesa at ngumiti ng malapad. Nang makita ko ang ngiting iyon, nag-alinlangan akong sundin ang sinabi ng aking ina. Mahal, sa totoo lang, huminga ako ng malalim, ang aking puso ay kumakabog. Bangkarota na ang kumpanya. Biglang tumigil ang kamay ni Paulo na nag-aayos ng kanyang kurbata. Tinitigan niya ako ng ilang segundo at ang kanyang mukha ay biglang sumeryoso. Bangkarota? Paanong nangyari? Binawi ang mga investment at biglang kinansela ng mga kliyente ang kanilang mga kontrata. Tuloy-tuloy ang pagsisinungaling ko. Magkano ang utang? Iyon ang kanyang unang tanong. Hindi ito pag-aalala o pang-aalo. Marami akong personal na garantiya kaya hindi pa sigurado. Pero magkano eksakto? Ang boses ni Paulo ay nagmamadali. Siguro mga 250 milyong piso. 250 milyon? Napaupo si Paulo sa sofa. Napahawak siya sa kanyang ulo gamit ang 2 kamay. Paano na ang bahay natin? Nakasangla rin ba ito? Iyon ang kanyang pangalawang tanong. Wala pa ring salita ng pag-aalala para sa akin. Malamang, makukuha rin ito. Personal kong ginarantiyahan eh. Nagsimulang maglakad-lakad si Paulo sa sala. Tila may kinakalkula siya sa kanyang isip. Hay, kailangan nating maghanap ng apartment na uupahan pansamantala. Hindi. Baka kahit renta ay hindi natin kayang bayaran. Habang pinapanood ko siya, naramdaman kong unti-unting nanlalamig ang aking puso. Nang marinig niya na ang negosyong pinaghirapan ko sa loob ng 6 na taon ay bumagsak, ang una niyang inalala ay hindi ang aking nararamdaman, kundi ang aming mga ari-arian. Mahal, okay lang yan. Pwede naman tayong magsimula ulit, maingat kong sinabi. Okay lang? Paano natin babayaran ang 250 milyong pisong utang? Ilang taon na tayo? May bahid ng inis sa kanyang boses. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking ina. Ma, tama po kayo. Alam ko na, anak. Halika ka bukas sa alabang. Gagawa tayo ng plano. Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa Manila Bay, ngunit hindi na ito kasing ganda ng dati. Mula sa araw na iyon, sinimulan ko ang pag-arte bilang isang asawang bangkarota. 1 linggo matapos kong simulan ang pag-arte, nagsimulang magpakita ng kakaibang kilos si Paulo. Siya, na laging umuuwi ng alas 7 ng gabi, ay biglang nagsimulang umuwi ng late at madalas siyang may kausap sa telepono. Tuwing sasagutin niya ito, pumupunta siya sa ibang kwarto at isinasara ang pinto. Sino yan, mahal? Tanong ko.
Palagi niyang sinasagot, "Trabaho lang, komplikado ang proyekto ngayon." Ngunit iba ang tono ng kanyang boses. May pagkaapurado at pagmamadali. Isang Sabado ng hapon, biglang sinabi ni Paulo na aalis siya. "Mahal, aalis muna ako saglit." "Saan ka pupunta?" Makikipagkita lang sa isang kaibigan." Dati, kapag nakikipagkita siya sa mga kaibigan, sinasabi niya kung sino ang kanyang kakausapin, ngunit ngayon, malabo ang kanyang sagot. At higit sa lahat, kakaiba ang kanyang pananamit. Siya, na laging kaswal lang kung lumabas, ay nakabihis ng formal na business suit. Pagkasara pa lang ng pinto, tumakbo ako sa beranda. Mula sa ika-4 palapag, nakita ko si Paulo na inilalabas ang kotse mula sa basement parking. Ibang direksyon ang tinahak niya. Bigla kong naalala ang sinabi ng aking ina na marunong na siyang kumilatis ng tao. Dali-dali akong nagsuot ng jacket at umalis ng bahay. Sumakay ako ng elevator pababa sa ground floor at pumara ng taxi. Sa kabutihang palad, ang kotse ni Paulo ay nakahinto pa sa traffic light. "Manong, pakisundan po yung itim na Toyota Vios sa unahan." Mrs., sinusundan niyo si Mr. ano?" Nakangiting tanong ng may edad ng taxi driver. "Nako, uso yan ngayon. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi tayo mahahalata." Propesyonal ang driver, nagpapanatili ng tamang distansya. Mula sa BGC, tuloy-tuloy si Paulo patungong Quezon City, isang lugar na hindi namin madalas puntahan. Pagkatapos ng mga 40 minuto, dumating kami sa isang lumang apartment complex, mga gusaling 5 palapag na mukhang itinayo noong 1980s. Ipinark ni Paulo ang kanyang sasakyan at pumasok sa isa sa mga gusali. "Manong, dito na lang po muna tayo." Bumaba ako ng taxi at maingat na lumapit sa entrance ng apartment. Nakita ko si Paulo na umaakyat sa 3 palapag sa pamamagitan ng bintana sa hagdanan. Makalipas ang ilang minuto, umilaw ang isang unit sa 3 palapag. Nag-abang ako sa likod ng mga halaman sa hardin ng apartment. Sakto, bahagyang bukas ang bintana ng beranda ng unit na iyon. Malamig ang panahon ng taglagas, kaya marahil ay nagpapapasok sila ng hangin. Pagkalipas ng mga 30 minuto, may narinig akong mga boses mula sa bintana. "Hiwalayan mo na yan." Boses ng isang lalaki. Isang matandang lalaki. "Itay, hindi po ganoon kadali." Boses ni Paulo. "Anong hindi? Ano bang sitwasyon ngayon? Bakit mo aakuin ang isang babaeng may 250 milyong pisong utang?" "Pero tay, si Lara." "Anong si Lara? Anong silbi ng babaeng walang pera?" Isang boses ng babae ang sumabat. Matinis at malamig ang tono. "Tama ang tatay mo, Paulo. Anak, kailangan mong mag-isip ng maigi ngayon." Boses ng biyenan kong babae. "Ilang beses ko na silang nakilala, ngunit hindi sila ganito kalamig noon, o baka sa harap ko lang sila nagkukunwari. 250 milyong piso, habang buhay mong babayaran yan. Bakit kailangang pasanin ng anak namin ang utang ng iba?" "Pero nay." "Anong pero? Hindi mo ba natatandaan ang sinabi namin noong ikakasal kayo?" Delikado ang babaeng negosyante. Sa likod ng mga halaman, naramdaman kong bumibilis ang tibok ng aking puso. Hindi ako makapaniwala na ito ang usapan ng mga taong itinuring kong pamilya sa loob ng 3 taon. "Pero kung hihiwalayan ko siya, paano ang settlement?" Tanong ni Paulo. "Settlement? Anong settlement ang hihingin ng isang bangkarota?" Mapanuyang sabi ng kanyang ama. "Tayo pa nga ang dapat magdemanda ng danyos." Itinago niya ang tunay niyang kalagayan sa pananalapi noong kasal. Sa bagay po, nawawala na ang pag-aalinlangan sa boses ni Paulo. "Pero anak, alam mo ba kung gaano kayaman ang nanay ni Lara?" Biglang tanong ng kanyang ina. "Ang alam ko po, may bahay siya sa Ayala, Alabang at ilang maliliit na negosyo. Ang bahay sa Alabang, siguradong mahigit 100 milyon yon, at mukhang malaki rin ang mga negosyo niya." "Talaga po? Bago kayo maghiwalay, sabihin mo kay Lara na manghiram ng pera sa nanay niya. Sabihin mong emergency." "Pera ng nanay niya?" "Oh, kunin mo lahat ng makukuha mo. Tapos saka ka makipaghiwalay."
Sa sandaling iyon, nanghina ang aking mga tuhod. Napaupo ako sa hagdan sa tabi ng hardin. Pero hindi po ba maghihinala si Lara niyan? Hayaan mo siyang maghinala. Maghihiwalay din naman kayo. Anong pakialam mo? At saka, Paolo, kamusta na kayo ni Bea? Isang babaeng pangalan ang biglang lumitaw. Hindi ko pa naririnig ang pangalang Bea. Si Bea po? Nag-uusap pa rin kami. Mabuti, pagkatapos ninyong maghiwalay ni Lara, pwede kayong magsimula ulit ni Bea. Hindi ko pa po naiisip yan. Anong hindi pa? Alam mo ba kung ilang taon na kayong magkakilala ni Bea? Tumaas ang boses ng kanyang ina. Nay, hinaan niyo po ang boses niyo. Ay, oo nga. Pero Paolo, mag-isip ka. Hindi ito ang panahon para manatili sa isang babaeng walang pera. Hindi ko na kayang makinig pa. Tahimik akong tumayo at bumalik sa taxi. Manong, sa BGC po tayo. Kamusta po? Mukhang nabigla kayo, ma'am. Nag-aalalang tanong ng driver habang tinitingnan ako sa salamin. Opo, mas malala pa sa inaasahan ko. Habang paalis ang taxi, tumingin ako sa labas. Ang mga lumang apartment sa Quezon City ay unti-unting nawawala sa aking paningin. Hindi ako makapaniwala na doon naganap ang usapang babago sa buong buhay ko. Nauna akong nakauwi kaysa kay Paolo. Gaya ng dati, naghintay ako sa sala habang nanonood ng TV. Pagkalipas ng isang oras, dumating si Paolo. Mahal, andito ka na pala. Sino ang kasama mo? Sabi mo may kaibigan kang kikitain. Natural kong tanong. Kaklase ko noong college. Nagkwentuhan lang kami, isang kasinungalingan. Ngunit ngayon, isa na rin akong sinungaling. Talaga? Nag-enjoy ka ba? Oo, medyo. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking ina. Ikinuwento ko lahat ng narinig ko sa bahay ng mga biyenan ko. Ma, ano na po ang gagawin ko? Lara, anak, marami na akong nakilalang tao, pero hindi ko akalain na ganito sila kalala. Ramdam ko ang galit sa boses ng aking ina. Pumunta ka dito sa Alabang bukas. Kailangan nating baguhin ang plano. Pagkababa ng telepono, humiga ako pero hindi makatulog. Tiningnan ko si Paolo na natutulog sa tabi ko. Payapa ang kanyang mukha. Ngunit ngayon, alam ko na kung anong mga kaisipan ang nagtatago sa likod ng kapayapaang iyon. Sino si Bea? At sila na ba bago pa kami ikasal ni Paolo? Napakaraming tanong sa aking isipan. Kinabukasan, linggo ng hapon, pumunta ako sa bahay ng aking ina sa Ayala, Alabang. Ang bahay ay isang two-story structure na may maliit na hardin, istilong modern Filipino. Ito ang bahay na nabili ng aking ina matapos siyang magtagumpay sa negosyo. Pagpasok ko sa gate, namumukadkad ang mga chrysanthemums sa isang sulok ng hardin. Nasa sala ang aking ina, nagtitimpla ng tsaa. Mas seryoso ang kanyang mukha kaysa dati. Ma, ano na po ang gagawin ko? Agad akong nagtanong pagkaupo sa sofa. Magulo ang isip ko mula pa kagabi. Lara, anak, maupo ka muna at magtsaa. Inilapag niya ang isang tasa ng mainit na green tea sa harap ko. Pinag-isipan ko ito kagabi at mas malala ito kaysa sa inaakala natin. Anong ibig niyong sabihin, ma? Hindi lang ito bigla ang pagbabago ng isip ni Paolo. Mukhang plinano ito kasama ng kanyang pamilya. Nanindig ang balahibo ko sa sinabi ng aking ina. At kailangan nating alamin kung sino itong si Bea. Posibleng karelasyon na siya ni Paolo bago pa kayo ikasal. Kinuha ng aking ina ang isang business card mula sa kanyang handbag. Nakasulat dito, Cruise Detective Agency. Ma, detective? Oo, siya ang tumulong sa akin noon nang maloko ako sa isang real estate deal. Magaling siya. Agad tinawagan ng aking ina si Mr. Cruz. Mr. Cruz, si Elena po ito. May emergency lang kaya ako napatawag. Ang tawag ay tumagal ng mga 10 minuto. Maikling ipinaliwanag ng aking ina ang sitwasyon at nag-set sila ng appointment para bukas. Unahin nating alamin ang mga ginagawa ni Paolo at alamin natin kung sino itong si Bea. Kinabukasan, Lunes, kasama ko ang aking ina na makipagkita kay Mr. Cruz. Ang kanyang opisina ay maliit ngunit malinis at propesyonal
sa isang gusali malapit sa Makati. Si Mr. Cruz ay nasa mid-50s at mukhang maingat. Mrs., pwede ko bang makita ang litrato ng asawa ninyo? Ipinakita ko ang litrato ni Paulo sa aking telepono. At ano po ang karaniwan niyang schedule at ruta? Karaniwan siyang umaalis ng 8 a.m. at umuuwi ng 7 p.m. Ang opisina niya ay nasa Makati. May pagbabago ba sa kanyang routine kamakailan? Opo. Naging irregular ang oras ng kanyang pag-uwi at madalas siyang lumabas tuwing weekend. Tumango si Mr. Cruz habang nagsusulat. Susubaybayan namin siya sa loob ng 1 linggo. Lalabas ang pattern yan. At posible po bang mahanap itong si Bea? Tanong ng aking ina. 19 Ohm. AKMP Nation po. Alam niyo po ba ang apelyido niya? Hindi po. Ang alam lang namin, matagal na silang magkakilala ni Paulo. Sige po. Malalaman din natin kung sino ang mga taong kinikita niya. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang unang report mula kay Mr. Cruz. Muli kaming pumunta sa kanyang opisina. Mrs., ang asawa ninyo ay hindi umuuwi agad pagkatapos ng trabaho ng alas 6. Inilatag ni Mr. Cruz ang ilang litrato sa mesa. Mula Makati, dumidiretso siya sa BGC at nakikipagkita sa isang tao sa isang coffee shop ng 1 oras. Sa litrato, nakaupo si Paulo kaharap ang isang batang babae. Ito po kaya si Bea? Hindi pa sigurado, pero malaki ang posibilidad. Araw-araw silang nagkikita sa parehong oras at lugar. Sa sumunod na litrato, makikita silang dalawa na lumalabas sa coffee shop at pumapasok sa isang malapit na motel. Nang makita ko ang litratong iyon, parang hindi ako makahinga. Nanlabo ang aking paningin at parang nawala ako sa realidad. Lara, anak, okay ka lang? Inilagay ng aking ina ang kanyang kamay sa aking balikat. Opo, okay lang po ako. Ngunit nanginginig ang aking boses. At Mrs., may mas malala pa pong problema, maingat na sinabi ni Mr. Cruz. Inimbestigahan namin ang babae. Ang pangalan niya ay Bea Ocampo, 32 taong gulang at kasalukuyang nagtatrabaho sa finance department ng isang cosmetics company. Cosmetics company? Biglang may kumonekta sa isip ko. Opo. At ang mas nakakagulat, kaklase niya sa kolehiyo ang inyong Chief Financial Officer, si Miss Cristina Velasco. Sa sandaling iyon, kinilabutan ako. Si Cristina Velasco ay isa sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Kasama ko siya mula pa noong nagsisimula ang kumpanya at siya ang namamahala sa lahat ng aming pananalapi. Opo, kinumpirma namin sa social media, magkaklase sila sa iisang universidad at kurso. Ipinakita ni Mr. Cruz ang screen ng kanyang telepono. Sa isang litrato mula sa kanilang college reunion, magkatabi sina Cristina at Bea. Kung ganoon, posible kayang, opo Mrs. Mataas ang posibilidad na tama ang iniisip ninyo. Maaaring may naglalabas ng impormasyon mula sa loob ng inyong kumpanya. Ito ay hindi lang simpleng pangangaliwa, kundi isang planadong panloloko, malamig na sabi ng aking ina. At Mrs., kung gusto ninyong makakuha ng mas matibay na ebidensya, maaari tayong mag-record. Mag-record? Opo. Pwede tayong maglagay ng maliit na recording device sa coffee shop kung saan sila nagkikita. Bagamat illegal ito, kung para sa personal na gamit, nagkatinginan kami ng aking ina. Gawin natin, matatag kong sinabi. Hindi na ako papayag na maloko pa. Makalipas ang 2 araw, natanggap namin ang recording mula kay Mr. Cruz. Sa library ng bahay ng aking ina, pinatugtog namin ito sa laptop. Sa simula, ingay lang ng coffee shop ang maririnig. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang narinig. Totoo bang may 250 milyong pisong utang si Lara? Boses ni Bea. Oo, narinig mo kay Cristina, di ba? Sinuri niya lahat ng financial records. Boses ni Paulo. Wow. Grabe. So, pwede na kayong mag-divorce niyan? Hindi pa. Kailangan pa nating maghintay. Sabi ng nanay ko, kailangan pa nating makuha ang pera ng nanay ni Lara. Pera ng nanay niya? Posible ba yon? Desperada si Lara ngayon. Pwedeng humingi ng tulong sa nanay niya. Sa tingin mo,
Magkano ang makukuha natin? Yung bahay lang sa Alabang, mahigit 100 milyon na yon. Tapos may mga negosyo pa siya. Wow! So, pwedeng umabot sa 150 milyon o higit pa ang makukuha natin. Nanginginig ang buong katawan ko habang pinapakinggan ang usapan, ngunit may mas nakakagulat pang sumunod. Teka, kuya, pang ilang beses mo na ba itong ginagawa? Ang alin? Yung ganitong style, magpapakasal para kumuha ng pera. Pangatlo na. May halong pagmamalaki sa boses ni Paulo. Yung una, isang ate na may-ari ng chicken restaurant sa Pasay. Yung pangalawa, isang ate na may-ari ng isang tutorial center sa Quezon City. Naging successful lahat? Siyempre. Sa unang ate, nakakuha ako ng 25 milyong piso. Sa pangalawa, 25 milyong piso ang galing. So, si Lara ang pinakamalaking isda. May kumpanya siya at mayaman din ang nanay niya. Hindi ko na kinaya, isinara ko ang laptop. Nanginginig ang aking kamay at hindi ko mahawakan ng maayos ang mouse. Lara, anak, mahinang tinawag ng aking ina ang pangalan ko. Ma, ano na po ang gagawin ko? Ngayon, tayo naman ang gagawa ng plano. Ang boses ng aking ina ay malamig at kalmado. Kung profesional na manloloko si Paulo, kailangan nating tumugon ng naaayon. Nang gabing iyon, pag uwi ko, tiningnan ko si Paulo. Gaya ng dati, nanonood siya ng TV sa sala. Ang kanyang ngiti ay napaka-natural, ngunit ngayon alam ko na ang mga kalkulasyon at plano sa likod ng ngiting iyon. Hindi ako ang kanyang minamahal na asawa, kundi ang kanyang pangatlong biktima. Ganoon din si Christina. Ang kasamahan na pinagkatiwalaan ko sa loob ng 6 na taon ay may plano na palang pagtaksilan ako mula pa sa simula. Sa sandaling iyon, may nanigas sa aking puso. Hindi na ako papayag na maloko pa. Pagkatapos naming marinig ang recording, ilang araw kaming nagplano ng aking ina. Lara, anak, kailangan na nating kumilos. Sabi ng aking ina habang ipinapaliwanag ang plano sa library ng kanyang bahay sa Alabang. Sa isang pader ng library, nakadisplay ang mga antigong kagamitan na kinolekta niya mula pa noong kabataan niya. Kabilang dito ang isang antigong puting banga na nagliliwanag sa ilalim ng ilaw. Imbitahin natin ang pamilya niya sa bahay natin. Dito po? Oo. Dahil hihingi ng pera si Paulo sa nanay mo, uunahan na natin sila sa pag-alok. Kumislap ang mga mata ng aking ina. Titingnan natin kung gaano sila kasakim at makakakuha pa tayo ng mas maraming ebidensya. Makalipas ang 2 araw, maingat kong iminungkahi kay Paulo. Mahal, nakausap ko si Mama. Alam na niya ang sitwasyon natin at gusto niyang tumulong. Biglang kumislap ang mga mata ni Paulo. Talaga? Oo. Pero gusto rin daw niyang makilala ang mga magulang mo. Pwede ba natin silang imbitahan sa Alabang ngayong weekend? Magandang ideya yan. Matagal na rin gustong makilala ng mga magulang ko si mama mo, isang kasinungalingan. Ngunit hindi nag-alinlangan si Paulo. Nang Sabado ng gabi, 6:00, nagsimula ang hapunan sa bahay sa Alabang. Maraming inihanda ang aking ina. Umorder siya ng pagkain mula sa isang fine dining Filipino restaurant at inayos ang sala at dining area. Nakalatag sa mesa ang mga mamahaling porselana. Ang aking biyenang lalaki, si Nestor, ay nasa mid-60s, matangkad at tahimik. Nakasuot siya ng maayos na kulay abong suit, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mapanuri at malamig. Ang aking biyenang babae, si Susan, ay nasa early 60s, makapalang makeup at suot ang isang malaking gintong kuwintas. Mas magarbo ang kanyang suot kaysa dati. Magandang gabi po, ma'am. Salamat po sa pag-imbita sa amin sa maganda ninyong bahay. Bati ng aking biyenan sa aking ina habang nililibot ng tingin ang buong bahay. Naku, wala po iyon. Isang karangalan na makasama ang mga magulang ng asawa ni Lara. Mas magalang at malambing pa sa dati ang sagot ng aking ina. Tumagal ng 1 oras ang hapunan. Sa simula, lahat ay payapa. Pinuri ng pamilya ni Paulo ang pagkain at patuloy na nag-aalok ng mga putahe ang aking ina. Ma'am, napakasarap po talaga ng pagkain.
Sabi ng biyenan kong lalaki, na bihirang ngumiti. Naku, in-order lang po namin yan. Kumuha pa po kayo. Ngunit napansin kong patuloy na tinitingnan ng pamilya ni Paulo ang bawat sulok ng bahay, lalo na ang mga antigong kagamitan sa sala at ang gintong singsing na suot ng aking ina. Nang patapos na ang hapunan, maingat na nagsalita si Paulo. Ma'am, may sasabihin po sana kami. Ano iyon? Dahil po sa problema sa negosyo ni Lara, kailangan po namin ng tulong sa ngayon. Dahan-dahang ibinaba ng aking ina ang kanyang tasa ng tsaa. Gaano kalaking tulong ang kailangan ninyo? Mga 14 milyong piso po sana para makaraos kami, biglang sabat ng aking biyenan. Ma'am, nahihiya po talaga kaming humingi nito. Pero nahihirapan na po kasi si Lara. Nagkunwaring nag-isip sandali ang aking ina, pagkatapos ay tumango. Kung talagang nahihirapan si Lara, sige, malaking pera ang 14 milyon, pero maraming salamat po. Pasensya na po talaga. Yumuko rin ang aking biyenan. Ngunit sa kanyang mukha, mas nangingibabaw ang pananabik kaysa hiya. Pero biglang nagbago ang tono ng aking ina. Totoo po bang bangkarota ang kumpanya ni Lara? Biglang nanlamig ang hangin sa sala. Ma'am, ano po ang ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Paulo. Nagtatanong lang ako. Kung talagang bangkarota ang kumpanya ni Lara, ano po ang gagawin ninyo? Nagkatinginan ang pamilya ni Paulo. Tila hindi nila inaasahan ang tanong. Siyempre po, sabay-sabay naming haharapin ang problema, pilit na sagot ng kanyang ina. Talaga po? Sasagutin niyo rin ang 250 milyong pisong utang? 250 milyon? Biglang nanigas ang mukha ng kanyang ama. Opo, 250 milyon po ang personal na garantiya ni Lara. So, tutulong po kayo sa pagbabayad? Sa sandaling iyon, tuluyang nagbago ang mukha ng kanyang ina. Negosyo naman yan ni Lara. Bakit kami ang... So, plano niyo pong maghiwalay sila? Kalmadong tanong ng aking ina. Natahimik ang buong sala. Tanging ang tunog lang ng orasan ang maririnig. Hiwalayan? Hindi naman po sa ganoon. Nauutal na sabi ni Paulo. Kung ganoon, ano? Tatanggapin niyo ang pera, pero hindi niyo sasagutin ang responsibilidad? Ang boses ng aking ina ay unti-unting tumatalas. Ma'am, huwag po kayong magkamali. Hindi po iyon ang ibig naming sabihin. Kung ganoon ano? Pakinggan niyo to. Kinuha ng aking ina ang isang maliit na recorder sa mesa. Mula sa recorder, umalingaw-ngaw ang usapan ni na Paolo at Bea. Totoo bang may 250 milyong pisong utang si Lara? Oo, narinig mo kay Christina, di ba? Namutla ang mga mukha ng pamilya ni Paulo, lalo na si Paulo na nakanganga at hindi makapagsalita. At pakinggan niyo rin ito. Pinatugtog ang pangalawang recording. Ang usapan sa bahay nila, bakit mo aakuin ang isang babaeng may 250 milyong pisong utang? Sabihin mo kay Lara na manghiram ng pera sa nanay niya. Biglang tumayo ang biyenan kong babae. Aalis na po kami. Hindi pa po kayo nagkakape. Malumanay na sabi ng aking ina. Hindi na po. May bigla po kaming naalalang importante. Nagmamadaling tumayo rin ang kanyang ama. Kung ganoon, paano na ang usapan natin sa pera? Pag-usapan na lang po natin sa susunod, sabi ni Paulo habang patayong tumatayo. Kailan? Bukas. Sa makalawa, patuloy na tanong ng aking ina, ngunit hindi sila sumagot at nagmamadaling lumabas. Halos hindi nila maisuot ang kanilang mga sapatos dahil sa panginginig ng kanilang mga kamay. Sige po, ingat kayo. Balik po kayo. Lumabas pa ang aking ina para magpaalam, ngunit hindi man lang sila lumingon at mabilis na nawala. Pagkasara ng pinto, napaupo ako. Tuluyan nang nanghina ang aking mga tuhod. Lara, anak, okay ka lang? Niyakap ako ng aking ina. Ma, tapos na po ba talaga? Oo. Ngayon, nakita na natin ang tunay nilang kulay. Sa sandaling iyon, naramdaman kong gumuho ang lahat ng emosyon na pinaghirapan kong itayo sa loob ng 6 na taon. Akala ko iiyak ako, ngunit wala man lang luhang lumabas. Isang pakiramdam ng kawalan at kahungkagan ang naramdaman ko. Ma,
Ang tanga-tanga ko po, no? Hindi, anak. Nagmahal ka ng totoo. Hindi ka tanga. Naging dalisay ka lang. Hinaplos ng aking ina ang aking buhok. Kailangan ko na po talagang tapusin ito. Oo, anak. Ngayon, tayo naman ang aatake. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, wala si Paolo. Marahil ay sa bahay ng mga magulang niya, siya tumuloy. Naupo ako sa sofa at tumingin sa Manila Bay. Gabi na kaya madilim ang tubig, ngunit ang aking puso ay kalmado. Sigurado na akong hindi na ako muling maloloko. Ilang araw matapos ang komprontasyon, sinusuri ko ang mga karagdagang dokumento mula kay Mr. Cruz sa library ng aking ina. Nakakalat sa mesa ang maraming litrato, mga impormasyon tungkol kay Bea, mga screenshot mula sa social media at ilang litrato mula sa college yearbook. Isang maliit na litrato ang nakakuha ng aking pansin. Isang reunion picture ng kanilang business course at sa gitna nakangiti ng malapad si Bea kasama ang isang tao, si Cristina Velasco. Matagal kong tinitigan ang litrato. Napaka-natural ng kanilang pagkakaakbay, halatang malapit sila sa isa't isa. Bigla kong naalala ang isang pangyayari, 6 na taon na ang nakalipas. Nang una akong magtayo ng kumpanya, problema ko ang financial management. Noon, isang senior sa kolehiyo ang nagpakilala sa akin kay Cristina. Lara, napakahalaga ng financial management para sa isang startup. Hayaan mong tulungan kita. Mula pa lang sa unang pagkikita, napaka-aktibo at profesional na niya. Nagtatrabaho siya noon sa isang malaking accounting firm at nagtaka ako kung bakit siya interesado sa maliit kong negosyo. Cristina, maraming salamat. Pero hindi pa kita kayang bigyan ng malaking sahod. Okay lang. Interesado rin kasi ako sa entrepreneurship. Sabay nating palakihin ito. Ang ngiti niya noon ay tila napakatotoo. Nasa early 40s siya, kalmado at mapagkakatiwalaan. Mula noon, naging CFO siya ng aking kumpanya. Kasama ko siya sa lahat, mula sa accounting, cash flow management, hanggang sa pag-secure ng investments. Lalo na nang lumago ang kumpanya, siya ang nag-ayos ng aming komplikadong financial structure. Lara, ang ganda ng sales natin ngayong quarter. Kung magpapatuloy ito, baka makipag-partner na tayo sa isang malaking korporasyon sa susunod na taon. Sa bawat quarterly meeting, nagbibigay si Cristina ng tumpak na pagsusuri at pag-asa. Siya ang aking matatag na kasama na nagpapalakas ng aking loob tuwing napapagod ako. Sa loob ng 6 na taon, ibinahagi ko sa kanya ang lahat ng impormasyon sa pananalapi ng kumpanya, mula sa sales, impormasyon ng mga investor hanggang sa mga plano sa hinaharap. Walang hindi alam si Cristina. Dahil sa'yo, narating natin ito. Taos puso kong pasasalamat sa kanya noong 5th anniversary ng kumpanya. Ako ang dapat magpasalamat, Lara, dahil sabay tayong lumago. Ang ngiti niya noon ay tila totoo rin. Ngunit ngayon, alam ko nang lahat iyon ay kasinungalingan. Kinuha ko ang mga dokumento ng kumpanya mula sa bookshelf, mga accounting ledgers, investment contracts, at negotiation records. Habang sinusuri ko ang mga ito, nagsimula akong makakita ng mga pattern. Sa proseso ng negosasyon sa pagbebenta, alam na alam ng kabilang partido ang mga internal na impormasyon na hindi nila dapat malaman. Kaya pala kakaiba, bulong ko sa sarili. Pumasok ang aking ina sa library. Lara, anak, anong tinitingnan mo? Ma, mukhang si Cristina ang naglabas ng lahat ng impormasyon ng kumpanya. Ipinakita ko sa kanya ang reunion picture. Tingnan niyo po ito. Magkaklase pala sa college si Bea at si Cristina. Isinuot ng aking ina ang kanyang salamin at tiningnang mabuti ang litrato. Mukha nga silang malapit sa isa't isa. Kung ganoon, plinano na pala ito mula pa sa simula. 6 na taon. 6 na taon niya akong niloko. Sa sandaling iyon, nanikip ang aking dibdib. Masakit ang pagkakanulo ni Paulo, ngunit mas malalim ang sugat na iniwan ng pagkakanulo ni Cristina. Ang mga gabing magkasama kaming nagtatrabaho, ang mga panahong magkasama naming hinarap ang mga problema, at ang mga sandaling magkasama kaming nagdiwang sa tagumpay, lahat ay kasinungalingan. Lara, anak, huwag kang masyadong malungkot.
May mga ganyang tao talaga sa mundo. Tinapik ng aking ina ang aking balikat. Ma, ang tanga-tanga ko po talaga. 6 na taon, wala akong kaalam-alam. Hindi, anak. Buong puso kang nagtiwala, walang mali doon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga dahon ng puno ng nara sa hardin ay nililipad ng hangin ng taglagas. Ang mga pulang dahon ay isa-isang nalalaglag. Para itong sitwasyon ko ngayon. Ang mga pinagkakatiwalaan ko ay isa-isang nawawala. Ngunit ang puno, kahit malagasan ng lahat ng dahon, ay nananatiling buhay. Mas lalo pang kakapit ang mga ugat nito at muling tutubo ang mga bagong usbong. Kailangan ko na ring magsimulang muli. Bilang isang mas matatag na tao na hindi na basta-basta magtitiwala. Ma, oras na po para tapusin ito ng tuluyan. Tama, Lara. Oras na para gamitin natin ang ating huling alas. Naramdaman ko ang determinasyon sa boses ng aking ina. Mula sa araw na iyon, sinimulan kong buuin ang huling plano, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Ang kaso para sa annulment ay nagsimula makalipas ang 1 buwan. Ang courtroom ng Regional Trial Court ng Taguig ay mas maliit at mas tahimik kaysa sa inaasahan ko. Ang sikat ng araw ng taglagas ay tumatagos sa matataas na bintana. Nasa upuan ako ng nagsasakdal. Sa tabi ko ay si Attorney Gina Reyes, ang abogadong inirekomenda ng aking ina. Si Attorney Reyes ay nasa late 40s at isang veterano na may higit 20 taong karanasan sa family law. Sa kabilang panig, nakaupo si Paulo. 3 buwan ko siyang hindi nakita. At mukha siyang mas payat. All rice. Isang babaeng hukom sa kanyang 50s ang pumasok. Sa unang pagdinig, puro mga dokumento ang pinag-usapan. Sa panig ni Paulo, inilarawan nila ako bilang isang sakim na babae na isinisisi sa asawa ang pagkabigo ng kanyang negosyo. Your Honor, the respondent is attempting to shift the blame for her own business failures and use this marriage to avoid her financial losses. Mataas na boses na sabi ng abogado ni Paulo. Ngunit kalmado kaming sumagot. Your Honor, the petitioner is a victim of a fraudulent and predatory marriage scheme, mahinahon na sabi ni Ate Reyes. We will present clear evidence to support this. Habang umuusad ang kaso, nagsimulang magulat ang media. Sa simula, pabor ito kay Paulo. Pinalabas nila ako bilang isang sakim na negosyante, CEO ng cosmetics company, humihingi ng annulment matapos ibenta ang kumpanya. Makasariling pagpili ng matagumpay na babae, iniwan ang asawa para sa pera, masasakit ang mga komento sa internet. Ma, ganito na pala ang ginagawa nila, sabi ko sa aking ina habang binabasa namin ang mga artikulo. Huwag kang mag-alala anak, lalabas din ang katotohanan. Sa pangalawang pagdinig, nagbago ang ihip ng hangin. Inilabas ni Attorney Reyes ang unang bomba, ang recording ni na Paulo at Bea. Tahimik na umalingaw sa courtroom ang kanilang mga boses. Totoo bang may 250 milyong pisong utang si Lara? Namutla si Paulo. At, Your Honor, napatunayan din namin ang mga nakaraang kasal ng respondent. Iniharap ni Attorney Reyes ang mga dokumento. Sa loob ng 10 taon, 2 beses siyang ikinasal at nagpaanul at sa bawat proseso, nakakuha siya ng malaking halaga. Ang ikatlong bomba ay mas nakakagulat. Your Honor, may ebidensya rin kami na ang CFO ng kumpanya ng petitioner, si Miss Cristina Velasco, at ang third party na si Miss Bea Ocampo ay magkaklase sa kolehiyo at si Miss Velasco ay naglabas ng internal company information. Ipinakita ni Attorney Reyes ang college reunion picture at mga bank transaction. Sa loob ng 6 na buwan, nakatanggap si Miss Velasco ng 1.5 milyong piso mula sa account ni Miss Ocampo. Nang hindi makasagot ng maayos ang abogado ni Paulo, inilabas ni Attorney Reyes ang huling alas, isang USB. Ito po ay recording ng usapan sa bahay ng pamilya ng respondent. Pinatugtog ang usapan. Bakit mo aakuin ang isang babaeng may 250 milyong pisong utang? Sabihin mo kay Lara na manghiram ng pera sa nanay niya. Hiwalayan mo na yan. Pagkatapos ng pagdinig,
Dinumog kami ng mga reporter. Miss Santos, ano po ang masasabi niyo sa resulta ng pagdinig? Nasisiyahan po akong lumabas na ang katotohanan. Wala na po akong ibang sasabihin. Simula noon, tuluyang nagbago ang tono ng media. Lumalabas ang katotohanan sa kasal-kasalan para sa pera. 2 pang biktima. Lumutang. Ang mga komento sa internet ay bumaliktad. Grabe, planado pala ang lahat. Nakakatakot naman. Yung lalaki, sa ikatlong pagdinig, ibinaba ng hukom ang desisyon. The actions of the respondent constitute marriage fraud. The marriage is hereby declared null and void. The respondent is ordered to pay the petitioner 3 million pesos in moral damages. Walang imik na umalis si Paulo sa courtroom. Kawawa ang itsura niya, ngunit sa halip na tagumpay, mas naramdaman ko ang kahungkagan. Mas, Santos, hindi pa po tapos ito, sabi ni Attorney Reyes. Malamang na umapela sila. At kailangan nyo ring ihanda ang hiwalay na kaso laban kina Miss Ocampo at Miss Velasco. Anak, mahaba pa pala ang lalakbayin natin, sabi ng aking ina habang hawak ang aking kamay. Opo, ma, pero hindi na po ako natatakot. Habang pababa kami ng hagdan ng korte, tumingala ako sa langit. Sumisilip ang araw sa pagitan ng mga ulap. Matagal man, ngunit sa huli, lumabas din ang katotohanan. 1 linggo matapos ang pagdinig, isang di inaasahang tawag ang natanggap ko. Si Bea. Miss Santos, si Bea po ito. Nanginginig ang kanyang boses. Gusto ko po sanang makipag-usap. Pwede po ba tayong magkita? Nag-alinlangan ako. Kasama ko po ang abogado ko. Nagkita kami sa isang tahimik na coffee shop sa Makati. Mag-isa lang si Bea. Iba ang itsura niya sa personal. Walang makeup, nakasuot ng itim na hoodie at mukhang pagod. Miss Santos, sorry po talaga. Iyon ang una niyang sinabi. Noong una, akala ko po tumutulong lang ako sa kaibigan ko, si Ate Cristina. Siya po ang nagpakilala sa akin kay Paulo. Ikinuwento niya na 1 buwan pa lang niyang nalaman ang buong plano. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang maliit na USB. Miss Santos, para po sa inyo. To. Nandyan po lahat ng impormasyon tungkol sa mga dati ng ginawa ni Paulo, pati po contact details ng mga biktima. Bakit mo ito ibinibigay sa amin? Tanong ni Attorney Reyes. Dahil po nagkamali ako at nalaman kong may iba pa palang biktima. Hindi ko po kayang manahimik na lang. Namumula ang mga mata ni Bea. Kaya pupunta na rin po ako sa pulis para sumuko. Kinumpirma namin ang laman ng USB. Nakalista doon ang mga babaeng niloko ni Paulo sa loob ng 10 taon. Ang una ay si Miss Gina, may-ari ng isang chicken restaurant na nawalan ng 20 milyong piso. Ang pangalawa ay si Miss Mirna, may-ari ng isang tutorial center na nawalan ng 35 milyong piso. At ako ang pangatlo, sa tulong ni Attorney Reyes. Nakipag-ugnayan kami sa kanila. Sabay-sabay kaming nagsampa ng karagdagang kaso laban kay Paulo, syndicated estafa through fraudulent marriage. Lumabas ang desisyon makalipas ang 1 buwan. Si Paulo ay nasentensiyahan ng 4 na taong pagkakakulong. Si Bea ay binigyan ng 11 buwang probasyon. Si Cristina naman ay kinasuhan namin ng qualified theft. Tinanggal siya sa kumpanya at hinarap ang isang kaso para sa danyos. Pagkatapos ng lahat, naglakad kami ng aking ina sa isang parke sa BGC. Malamig ang hangin ng Disyembre. Ma, tapos na po talaga, no? Oo, anak. Oras na para magsimulang muli. Si Bea, gaya ng ipinangako, ay sumuko at tapat na nagtestigo sa korte. Dahil doon, mas naging matibay ang kaso laban kay Paulo. Miss Santos, salamat po sa pagpapatawad, sabi ni Bea sa akin pagkatapos ng huling pagdinig. Umiling ako. Bea, hindi kita pinatawad. Ang batas ang magpaparusa sa iyo. Iyon ang tama. Nagulat ang kanyang mukha. Nagpapasalamat ako sa iyong kooperasyon, ngunit ang pagkakamali ay kailangang pagbayaran. Paglabas namin ng korte, sinabi ng aking ina, Lara, anak, tama ang iyong desisyon. Ang katarungan po pala, ma.
ay hiwalay sa emosyon. Tama. At iyan ang pagiging isang matanda. Ngayon, tapos na ang lahat. Isang taong mahigit na laban, ngunit sa huli, nanalo ang katotohanan. Ngunit hindi ko pa alam kung paano ako babaguhin ng karanasang ito. Ang malinaw lang, wala na ang dating inosenteng Lara Santos. Oras na para magsimula bilang isang bagong Lara. 3 buwan matapos ang lahat ng prosesong legal, nakatanggap ako ng isang di inaasahang alok, isang panayam mula sa isang major news channel para sa isang special segment tungkol sa pag-iwas sa marriage fraud. Pumayag ako. Sa studio, tinanong ako ng host, ano po ang mga plano ninyo sa hinaharap? Huminga ako ng malalim. Plano ko pong magtayo ng Sampaguita Foundation. Sampaguita Foundation? Opo. Isang foundation para magbigay ng legal na suporta sa mga babaeng biktima ng katulad kong kaso, lalo na ang mga babaeng negosyante para hindi sila mag-isang lumaban. Pagkatapos ng broadcast, dumagsa ang mga tawag at mensahe ng suporta. Sumama rin sina Miss Gina at Miss Mirna sa pagtatatag ng foundation. Dahil sa iyo, nahanap namin ang katarungan. Oras na para tulungan natin ang iba, sabi ni Miss Gina. Isang araw, habang nagkakape kami sa hardin ng aking ina, tinanong ko siya. Nag-atubili siya sandali, dahil, anak, naranasan ko na rin yan noong bata ako. Bago ang tatay mo, may isang lalaki, isang manloloko rin, tulad ni Paolo. Iyon ang unang beses na narinig ko ang kuwentong iyon. Buti na lang, nalaman ko bago kami ikasal, kaya natuto akong kumilatis ng tao. Tandaan mo anak, kapag ang isang tao ay masyadong perpekto, magduda ka. Ang tunay na mabuting tao ay may kaunting kapintasan. Noong bagong taon ng 2024, opisyal na naming itinatag ang Sampaguita Foundation. Ang unang kliyente namin ay isang 30 anyos na babaeng negosyante na naloko ng kanyang nobyo. Salamat po, Miss Santos. Kung mag-isa lang ako, sumuko na siguro ako, umiiyak niyang sabi. 6 na buwan ang lumipas, muli akong lumabas sa TV. Sa ngayon, nakapagsagawa na kami ng 100 konsultasyon at 30 kaso na ang aming naipanalo. Ano po ang susunod na layunin ninyo? Hindi lang pagtulong pagkatapos ng insidente. Nais din naming palawakin ang edukasyon para sa pag-iwas, lalo na para sa mga batang babaeng negosyante. Sa social media, isang komento ang tumatak sa akin. Kahit sino pwedeng madapa, pero ang mga matatapang lang ang kayang bumangon. Isang Sabado ng madaling araw, naglakad kami ng aking ina sa isang trail malapit sa kanilang bahay. Papasikat na ang araw. Lara, anak, masaya ka ba? Opo, ma. Sobra po. Mabuti, kung ganoon. Nakita ko sa malayo ang skyline ng syudad. Ma, kaya ko na pong mabuhay mag-isa. Siyempre, anak, matatag ka naman talaga mula pa noon. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang tunay na pag-ibig ay hindi pagdepende sa iba, kundi ang pagiging malaya habang magkasama, at ang pinakamahalaga, ang mahalin ang sarili. Ang hangin ng umaga ay malamig ngunit sariwa. Isang bagong araw ang magsisimula at hindi na ako natatakot.